Sampung maswerte at malas sa 2026. Year of Fire Horse Forecast ni Hans Kua sa Pilipinas. Malapit na matapos ang taong 2025 at papalapit na ang taong 2026. Ano nga ba ang malas at maswerte sa susunod na taon? Ano ang dapat bantayan at ano ang pwedeng samantalahin? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 key points sa taong 2026, Year of the Fire Horse ayon kay Master Hans Kua. Pero bago tayo magsimula, isang paalala. Hindi tayo dapat umasa o magbase ng buhay sa astrology o feng shui. Ang tunay na patnubay, proteksyon at tagumpay ay nagmumula lamang sa Diyos, sa panalangin at sa tamang aksyon araw-araw. Ang forecast na ito ay base sa Chinese astrology at feng shui. Hindi ito magic. Ang tunay na tagumpay ay galing sa Diyos, panalangin at tamang aksyon araw-araw. Kaya simulan na natin. Pang-10, 2026, the Year of Fire Horse. Ang taong 2025 ay Year of the Snake, isang taon na parang shedding ng balat ng ahas. Dito daw natin naiwaksi ang mga lumang habits at marami sa atin ang hindi natupad ang mga New Year's resolutions. Catamaran, delayed goals at paikot-ikot na galaw ang namayani sa nakaraang taon. Ngunit ang taong 2026 ay Fire Horse. Ang Fire Horse naman daw ay mabilis, mainit at impulsive. Doble ang fire energy at doble ang yang. Mabilis kumilos, mabilis magalit, mabilis magdesisyon, at mabilis ding magbago ng isip. Payo: huwag daw maging tamad o mabagal sa taong 2026. Kailangan nating kumilos ng mabilis, may disiplina, at may tamang planong sinusunod. Ang tagumpay ay para sa mga handang kumilos, hindi sa mga nag-aantay lang. Pang-siyam, fire energy at klima. Malakas daw ang fire element sa taong 2026. Ibig sabihin daw mataas ang passion, desire at emosyon sa ating paligid. Ang mga tao ay mas mabilis uminit ang ulo at mabilis ding umikot ang mga pangyayari sa buhay. Ngunit may kulang sa chart ng taong 2026. Ang water element na sa feng shui ay konektado daw sa pera at cash flow. Resulta, maraming oportunidad daw at galaw, ngunit mahirap pumasok ang pera. Lahat ng negosyo ay magiging competitive at kailangan ng extra effort para mapanatili ang kita. Payo: kontrolin daw ang emosyon at planuhin ang mga desisyon ng maingat. Huwag padalos-dalos. Pang-8, love life challenges. Dahil sa sobrang lakas daw ng fire energy, mataas ang emotional na intensity sa relasyon. Maraming third party, biglaang hiwalayan, at impulsive na desisyon ang maaaring mangyari. Ngunit ang magandang balita daw ay magandang taon para magkaanak, lalo na kung compatible ang zodiac ng magulang. Ang mga taong ipinanganak daw sa tiger, dog at horse ay swerte sa baby horse. Ang iba daw ay dapat maging maingat, lalo na ang mga ipinanganak sa Year of the Rat. Payo: mag-ingat umano sa impulsive decisions sa love life. Planuhin ang relasyon, maging mahinahon, at bantayan ang emosyon sa gitna ng matinding fire energy. Pang-7, lucky symbols, horse. Ang kabayo di umano ay simbolo ng swerte, good fortune, at success. Maaari daw mag-display ng horse figurines sa bahay o opisina, lalo na ang mga tumatakbong kabayo. Sa Chinese saying, Madao Chenggong, ibig sabihin daw nila, dumating ang kabayo, dumating ang tagumpay. Payo: gamitin daw ang kabayo bilang inspirasyon, hindi bilang magic. Paalala lang ito sa ating isip na kumilos ng may disiplina at focus. Pang-6, wealth and lucky colors. Dahil daw kulang ang water element sa 2026, mahina ang cash flow. Mahirap daw mag-ipon at ang mga negosyo ay magiging competitive. Lucky colors daw ay blue at violet dahil ito ay water element na nakakatulong sa prosperity at balances sa pera. Payo: maging proactive sa trabaho at negosyo, planuhin daw ang finances ng maayos, at gamitin ang mga kulay bilang inspirasyon para sa positive mindset. Pang-5, health forecast. Mataas daw ang risk sa blood pressure, cholesterol, heart attack, stroke, at iba pang cardiovascular issues. Kailangan bantayan din ang respiratory health tulad ng ubo at sipon. Kasabay nito, lalakas daw ang beauty and wellness industry. Stem cells, beauty clinics,
machines at products ay patuloy na sisikat. Payo, alagaan daw ang katawan, magpahinga at bantayan ang kalusugan. Ang pagpapahalaga sa katawan ay pundasyon para magawa ang lahat ng plano sa buhay. Pang-apat, career at business. Social media-related careers daw ang pinaka-successful sa taong 2026. Content creation, vlogging, online selling, at iba pang collaborative projects ay magiging trending. Sa negosyo daw, lahat ay competitive. Kailangan maging proactive at mas mabilis sa kalaban. Execute first, plan later. Pero huwag kalimutan ang tamang diskarte at continuous learning. Payo, mag-collaborate, mag-share ng kaalaman, at huwag solo flight. Ang teamwork at tamang aksyon ay susi sa tagumpay. Pangatlo, zodiac allies at conflicts. May mga best friends at conflicts daw sa zodiac. Ang horse ay may best friends na goat, sheep, tiger, dog at dragon. Ito daw ang mga may opportunities sa 2026. Samantalang rat, rooster at horse daw mismo ay may pressure o challenges. Payo, gamitin daw ang insight sa zodiac bilang gabay sa pag-navigate sa opportunities at challenges. Hindi ito dapat batayan ng desisyon, kundi paalala para maging maingat at strategic. Pangalawa, bad year kahit year mo. Kapag year mo daw ang horse, ikaw ang spotlight ng Tai Sui o year god. Parang boss na laging nakatingin sa'yo. Lahat ng mali ay napapansin, kaya maraming pressure at stress. Kailangan daw ng Tai Sui cure at tamang posisyon sa bahay o opisina, iwas daw sa south direction. Payo, maging maingat daw sa desisyon, huwag padalos-dalos at alagaan ang kapaligiran para magkaroon ng suporta sa mga plano. At ang ating number 1, ang 2026 ay mabilis, mainit, at competitive. Hindi daw ito taon para sa tamad, mabagal o padalos-dalos. Payo, kailangan daw ng faith, disiplina, tamang aksyon at control sa emosyon. Ang tunay na swerte ay hindi nakabase sa zodiac o feng shui, kundi sa tamang desisyon, sipag at pananalig sa Diyos. Uulitin ko, huwag tayong maniwala sa feng shui, horoscope at kung ano-anong pampaswerte. Kahit anong forecast, zodiac sign, or lucky charm ang makita natin sa 2026, ang tunay na patnubay ay mula sa Diyos. Panalangin, tamang aksyon at disiplina ang magdadala ng tagumpay, proteksyon at kaligayahan. Kaya sa pagpasok ng 2026, huwag tayo umasa sa feng shui or astrology. Gawin natin ang tama, kumilos ng maayos, at magtiwala sa plano ng Diyos. Anong mga plano mo sa 2026? I-comment sa ibaba, isa ka rin ba sa mga naghihintay kung anong kulay raw ang magdadala ng swerte at positibong direksyon sa darating na taon? Ayon sa Chinese astrology, ang taong 2026 ay tinatawag na Year of the Fire Horse. Isa itong taon na inuugnay sa matinding galaw, biglaang pagbabago, tapang at minsan ay impulsive na mga desisyon. Ang Fire Horse ay kilala sa pagiging mainit ang enerhiya. Mabilis kumilos, mataas ang emosyon, at hindi basta-basta napipigilan kapag may gustong makuha. Bago tayo pumasok sa usapin ng mga kulay na sinasabing swerte daw sa darating na 2026, bilang mga taong may pananampalataya, hindi tayo dapat umasa o magbase ng buhay sa feng shui, pamahiin o anumang paniniwala ng tao. Ang tunay na patnubay, proteksyon at pag-unlad ay nagmumula lamang sa Diyos. Wala sa kulay ng damit, wala sa gamit, at wala sa anumang simbolo ang tunay na swerte. Kaya simulan na natin. Panglima, ang unang kulay sa ating listahan ay ang silver gray. Hindi ito matingkad, hindi rin madilim. Ang silver gray ay kulay ng pagitan, nasa gitna ng itim at puti. Ayon sa paniniwala ng ilan, ito ay simbolo ng maturity, adaptability at kakayahang mag-adjust sa gitna ng pagbabago. Sa isang taon na puno ng hindi inaasahang pangyayari, ang kulay na ito raw ay bagay sa mga taong marunong maghintay, mag-obserba at magdesisyon sa tamang oras. Hindi ito kulay ng panghihina ng loob, kundi kulay ng karunungan. Parang sinasabi nito na hindi mo kailangang sagutin ang lahat agad. Sa enerhiya ng Fire Horse na mabilis at minsan ay pabigla-bigla, ang silver gray ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng galaw ay kailangang mabilisan.
May mga desisyong mas mabuting pinagninilayan muna. Pang-apat, sumunod naman ang smoke blue. Isa itong mas malalim at tahimik na uri ng asul. Hindi ito ang asul na sumisigaw ng saya, kundi ang asul na nagpapahinga sa isip. Sa Year of the Fire Horse na puno ng init at emotion, ang smoke blue ay sinasabing kulay ng emotional balance at self-control. Ayon sa paniniwala, ito raw ay nakakatulong sa mga taong madaling mapagod, madaling ma-stress, o maraming iniisip. Ang smoke blue ay madalas iniuugnay sa katahimikan ng dagat kapag payapa, hindi yung nagngangalit na alon. Isa itong simbolo ng paghinga, pagbagal, at pag-unawa sa sariling emosyon. Sa gitna ng mabilis na takbo ng taong 2026, ang kulay na ito ay parang paalala na hindi lahat ng problema ay kailangang sagutin kaagad. Pangatlo, ang ikatlong kulay ay ang soft yellow. Hindi ito ang matingkad na dilaw na nakakasakit sa mata, kundi ang mas banayad at kalmadong tono. Ang soft yellow ay iniuugnay sa malinaw na pag-iisip, pag-asa, at positibong pananaw. Sa kabila ng mabilis na takbo ng taong 2026, ang kulay na ito raw ay tumutulong sa isang tao na makakita ng liwanag kahit may kaguluhan. Ito ang kulay na sinasabing bagay sa mga taong gustong magpatuloy kahit pagod na, sa mga taong naghahanap ng direksyon sa gitna ng kalituhan. Ayon sa paniniwala, ang soft yellow ay kulay ng optimism na hindi pilit, hindi bulag sa problema, pero marunong pa ring umasa. Ito ang kulay ng mga taong marunong mag-isip bago magsalita at magplano bago kumilos. Paalala ito na ang talino at karunungan ay hindi kailangang maingay para maging epektibo. Minsan, ang tahimik na pag-asa ang siyang nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Pangalawa, ang pangalawa sa listahan ay yung earth brown. Kulay ng lupa, pundasyon, sa gitna ng apoy ng fire horse, kailangan ng balanse at dito pumapasok ang brown. Ayon sa paniniwala ng ilan, yung kulay na ito ay para sa mga taong inuuna ang pangmatagalan kaysa pansamantalang tagumpay. Ang earth brown ay sumisimbolo ng realism at disiplina. Hindi ito kulay ng mabilisang yaman o biglaang tagumpay, kundi kulay ng tiyaga at pagsusumikap. Sinasabing ito ang kulay ng mga taong handang maghintay, magtiis, at magtrabaho ng tahimik para sa mas matibay na resulta. Sa isang taon na puno ng tukso sa instant gratification, ang brown ay paalala na may halaga pa rin ang pundasyon. Parang sinasabi ng kulay na ito na bago ka umangat, siguraduhin mo munang matibay ang iyong pinanggagalingan. At ang ating number 1, ang sinasabing pinakabagayang kulay sa enerhiya ng taong 2026 ay ang deep orange, isang kulay na nasa pagitan ng pula at dilaw. Hindi ito kasing agresibo ng pula, pero mas buhay at mas may tapang kaysa dilaw. Ayon sa paniniwala, ang deep orange ay kulay ng may direksyong aksyon. Hindi basta sugod, kundi kumikilos ng may layunin. Sa Year of the Fire Horse, kung saan madaling madala ng emosyon, ang kulay na ito raw ay sumisimbolo ng tapang na may control at passion na may isip. Ito ang kulay ng mga taong handang kumilos pero hindi padalos-dalos. Handang lumaban pero marunong ding mag-isip. Ang deep orange ay paalala na ang lakas ng loob ay mas epektibo kapag sinasabayan ng karunungan. Hindi lang basta galaw, kundi galaw na may malinaw na dahilan at tamang timing. Ngunit sa bandang huli, mahalagang tandaan ang isang napakahalagang katotohanan. Ang mga kulay ay hindi magic. Hindi sila ang magbibigay ng trabaho, mag-aalis ng problema o magpapabago ng kapalaran. Ang mga ito ay simbolo lamang, paalala lamang at pananaw ng tao. Ang tunay na pagunlad ay hindi nakabase sa kulay ng suot mo o gamit mo. Ito ay nakabase sa Diyos, sa panalangin, sa tamang desisyon at sa mabuting aksyon araw-araw. Kahit anong kulay pa ang piliin mo sa 2026, kung wala kang pananampalataya, disiplina at malasakit sa kapwa, mananatili pa rin ang bigat ng buhay. Kaya sa pagpasok ng taong 2026, mas mahalaga pa rin ang malinis na intensyon kaysa magarang kulay, ang tamang kilos kaysa anumang simbolo, at ang pananalig sa Diyos kaysa sa anumang pamahiin. Dahil ang tunay na swerte ay hindi isinusuot. Ito ay isinasabuhay. Ikaw, anong kulay ang para sa iyo ay simbolo ng bagong simula sa taong 2026? I-comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Salamat at God bless.